A day in my life as a full-time mom. Another struggle morning na naman sa aming dalawa ni Zach. Pahirapan na naman niyang gisingin kaya ayan pati si Luna nanggugulo, ginigising kaming dalawa. Medyo late na nga yan kaya pagkabangon kumain at naligo lang tapos papasok na agad sa school. Hello guys! Mag-school na po ako. Pumasok na nga din yung ate at kuya niya kaya si Luna na lang ang maiiwan dyan kaya nagbabay muna kami. Pagkatapos kong ihatid sa school si Zach, ngayon lang ako magkakape tsaka kakain ng tinapay. At hindi pwedeng hindi mangungulit si Luna kasi miss na ako niyan basta mawala lang ako sa paningin niya. At ayan nga, lalagyan ko na siya ng tali niya kasi papadumihin ko na siya sa labas. Yan nga ang morning routine niya after kumain, kailangan papadumihin sa labas para hindi magkalat sa loob ng bahay. Habang nandito nga ako sa harap ng bahay ay nagsimula na rin ako magwalis ng paligid. Medyo konti lang naman yung winawalis namin kasi wala naman masyadong puno sa paligid namin. At wala rin naman batang nagkakalat kasi nasanay si Zach na pag meron siyang kalat diretso sa basurahan. Sinimulan ko na nga ring diligan yung mga halaman ni Inang kasi wala siya ngayon, nandun siya sa Bulacan, nagbakasyon. Kabilin-bilinan niya nga yan na wag papabayaan kasi malalanta yung mga halaman niya. Sa poso nga lang ako kumukuha ng pandilig dahil bukod sa exercise na ngayon mas nakakatipid pa ako sa tubig. Pag andito nga ang nanay ko wala akong problema sa pagdidilig dahil siya ang gumagawa. Pagkatapos ko nga magdilig ay pumasok naman ako sa loob ng bahay at nagsimula na rin akong maglinis. Medyo maalikabok nga sa loob ng bahay namin ngayon kasi merong bahay na ginagawa sa tabi namin. Nung natapos na nga akong magwalis ay nagsimula naman akong maghugas ng mga pinagkainan ng mga bata. Busy nga tayo sa umaga kasi tuloy-tuloy ang trabaho at ayan nga magluluto naman tayo ng tanghalian. Naisipan ko nga bumili ng ulo ng salmon at isisigang ko nga kako para naman si Zach may maulam dahil puro sabaw lang ang gusto niyang ulamin. Iginisa ko nga lang dyan yung bawang, sibuyas at luya, pagkatapos ay nilagay ko na rin yung kamatis. At nung medyo nalusak na nga, inuhulog ko na rin yung salmon. Hinayaan ko lang ng konti, pagkatapos ay nilagyan ko na nga ng sabaw. Hinayaan ko lang siya na kumulo ng kumulo, pagkatapos nilagay ko na nga yung talbos ng kamote. Nalagyan ko na nga rin pala yan ng paminta, asin at saka pang-asim, hindi ko na lang din nabidyohan. At habang pinapalambot ko nga yung talbos ng kamote, nagsimula na rin akong maghugas ng mga kalat dito sa dirty kitchen. Tinikman ko nga yung niluluto ko at nung masarap na nga, pinatay ko na. At ayan nga, luto na rin yung aking sinaing. Pagka talaga nanay na tayo, ay kailangan multitasking ang ganap. Pagtingin ko nga sa orasan yan, malapit na pala mag alas 11 at uwian na naman nga ni Zach, sunduan na naman tayo. Tuwan-tuwa nga yan pagka uwian na kasi pupunta na naman siya sa favorite niyang store. Dito nga sa Swirls. At lagi naman niyang binibili dyan ay Coke Float o kaya ay mga sundae. Dahil nagugutom na nga rin ako ng mga oras na yan, nag-order na nga rin ako ng shawarma. Dumating na nga yung order ni Zach na Coke Float. Hinihintay na nga lang namin yung order ko na shawarma. Fast forward nga, nung kinahapunan na ay manonood na tayo ng Abot Kamay na Pangarap. Siyempre, kailangan updated tayo dyan. Habang nanonood nga ako, ito naman si Luna. Hindi ko alam kung ano ang sinisilip niya sa bintana.